Sabat, iwag mga kautura. So, habang nag-prepare ang atong mga participants, ginaada ko anay ka mo, ngayon pumunta ang atong mga uwi sa pagpamagawa sa kanila mga start ng atong inspiration. May kumbang ng amay sa siningaaga, ginaada ka namon, nga ikaw ang magpatunga sa amon padayon nga pag-simba sa imo sa siningation. Kabay amay nga ang talino mag-aaral sa amon, ang kalulog at pagkaisa pagpaubos ng ang tagsakang ugalingon. Agud amay, padayon kami nga mangin mapuslanon dira sa imong tubangan. Pagkatawaragin kamay, kundi kami nakasala sa imong tubangan, niyan tanan ginatugyan din namon, binagi namon sa pangalan ni Jesus.
inyo mga kulturan. God is good all the time. Dalayawon ang aton mahal nga Ginoo kay sa sining aton mga kulturan ang iyagugma ginapahayag niya sa aton bangod sa ang mga butang sa diin makita naton sa aton kapaligiran. Ang inyong alagad mga kulturan na nagakalipay man bangod kay hindi lang ang mga dati ka membro naton diri ang ay kaupod naton, kundi may ari kita ng mga bisitanhon naghalin sa nagkalain-lain ng tuog ang iban sa iban na tuog sa kalibutan mga kulturan. Ang aton na hinigugma ng mga Rosas family ay bahan iyang mga hinigugma man ng mga pamilya. Ang aton mga kaupdanan nga unang mga kulturan ay hindi na natin makita habang karon mga kulturan iyari sila naging kaupod naton sa pag-alagad sa Ginoo. Mga kulturan, bago ko basahon ang program sa karon nga aga, luyag ani napon basahon ang aklat sa mga awit, Kapitulo 84, versikulo 4. Ang hamay rin mga kulturan, mapalad silang nainirahan sa bahay mo, na laging maawit ng papupuri sa iyo. Mga kulturan, kay sa sinikation, ari kita sa iyang puluyan, pwede natin mga kulturan na iset aside, i-anhon tanay, ipapahilayon tanay sa aton mga hulpuna. Ang mga butanga sa diin, hindi makapahamutok sa Ginoo. Kaya ang butang, o kaya ang lugar na ini mga kulturan, isa ini kabalaan na tuog. Kagluyag ng aton mahal na Ginoo, na siya aton ilugon. Kaya siling sa balaan ng kasulatan, magpakabalaan ka mo, kaya ako nga amay ninyo ay balaan. So aking mga kulturan ng atong program, aging pangunahan kita sa atong na forester, aging welcome ang kamuna ang iyong alagad, magkakanta kita sa aton kinaantan, ang atong dati na kinakanta na may titulo, We Love Thy Sabbath Lord. May-ari kita mga kulturan na Diakono para mag-impasay sa aton kung gaano mahalaga ang paghatag sa mga halagay kapulo. Ang isa natin kagapulo na si Brother Noel Guardian. Katapos ni mga kulturan, kung maligo na ng atong mga Diakonisa ang mga halagay kapulo, pag-bless niya ini mga kulturan sa isa ka pagpamamuyo. So ang maghahatag sa scripture reading sa aton sa karong aga ay si Brother Suico Romero. Amo ni ang punto o amo ni ang tema sa mabatian naton na wali sa karong aga. Después mga kulturan, iniiya pagpamuyuan. Bago naton mabatian, ang aton isa ka mahugod na utod. Lamharon pa ni siya, pero may asawa na siya mga kulturan. Na maghahatag sa aton sa mensahe sa aton mahal na Ginoo. Mabatian kita ni naton ang special song nga igatulong sa aton sa karon nga aga ng Rosas family. Pagkatapos, mabatian na naton ang naaman na wali sa hinigugma ni Mr. and Mrs. Ruado, si Brother DJ, maghahatag sa aton sa mensahe sa karon nga aga. Pagkatapos, mabatian naton mag-anunsyo ang aton forester, si closing song, closing prayer na aton speaker. Mamatigil kita mga kulturan na naaman wali na aton bisita. So ako ginapampay na ang tanan naton ng mga kanakan ay aton ay butang sa pwesto, kaya aton mga kaapuran niyara sa dwa, kung maaari, madamot na simpungguan na pwede natin pagalingkuran ay
Our Father which art in heaven, this morning, O God, we come before Thee. We thank to glorify You and praise Your name for our great and almighty God. Thank You, God, for this beautiful Sabbath day that You have gathered us here as Your children. Bless this congregation that is before You. May we can make a joyful noise unto You this Sabbath day. Thank You, God, for hearing our prayers. Forgive us from the sins that we have committed against Thee. In Christ's holy name we pray. Amen. Bago makuha ang atong mga katapunan sa mga halat lagi pulo, ikapulo, may pagkabas mga lagot rin na makikita sa Roma 10:11. Naghambay, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Panahon yun ng mga pulong sa kampo sa Sabia at si Pastor Mundia ay naatasang magsalita sa pulong. Sa kampo ng Limba, ilang kilometro mula sa Lusaka, ang kabisira ng Luzon. Tuwing hapon, nakakahanap si Pastor Mundia ng oras para makipag-chat sa mga batang lalaki at babae na nasiyahan sa kanyang mga kwento. Isang hapon, nilapitan ni Freddy, isang batang lalaki, sa ikalimang baitang si Pastor Mundia at ibinahagi ang kanyang patotoo. Inihayag ni Freddy na nung siya ay nasa ikatlong baitang, palagi siyang nanguna sa kanyang klase. Nabigo habang ang iba ay pumasa. Pinag-isipan niyang huminto. Sa pag-aral
niya sa iya. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit hindi sabihin sa Diyos ang tungkol sa kanyang paghihirap? Pagkatapos ng pag-iisip niya na iyon, lumuhod ang bata para manalangin na nagsasabing, Diyos, alam mo ang aking mga paghihirap sa mga paksa at ang mga kaibigan ko ay dumaan habang ako ay nabigo at lagi nila akong pinagtatawanan. Tutulungan mo rin akong makapasa. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Kung matutulungan mo ang aking at kung matutulungan mo ang mga hindi nakakilala sa iyo na makapasa, paano naman ako na nagtitiwala sa iyo? Please God, gusto ko na pumasa mula ngayon. Amen. Pagkatapos nitong masiglang pag-ikipag-usap sa Diyos, nag-aral si Freddy na may panibagong determinasyon. Makalipas ang ilang linggo, sa pagsusulit sa klase, nagulat si Freddy nang ihayag ng guro na siya ang numero 1 sa klase. Mula sa hindi malilimutang araw na iyon, patuloy na hawak ni Freddy ang posisyon ng numero sa klase at lubos niyang pinasasalamatan ang Diyos sa pagbabagong anyo niya sa isang mataas na tagumpay. Ligot ang akong dua kajapunisa sa pagtuwa sa aking pagpapulot na agad. Ikaw, Ginoo,
Salamat at ito sa pagkakamay na bago kita na Lord, sa pagdaya mo sa Diyos sa pamamagitan. Magkabasa natin ito sa sinulatan sa Juan, Kapitulo 11, versikulo 4. Ngunit nang ito ay marinig ni Jesus, ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikalawalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamagitan nito. Ang galawang kita sa pagkakamay. Dalang panahon na Diyos, tagiya kasama ng pag-uwi. Kalipayan naman sa pagtipon ng mga sa pagdayaw o pagpuli sa mga anak. Amay, tangtang ang kapadayon ng servisyo namin sa sigang service. Kabayan ito at ang Dalangin Espiritu sa tunga namin. Sa pagkumatik sa mga tulong ng kagagawa ng malagang barang. Guligi ang alam-alam ng kahatag sa iyo. Isaya pangulong o sa mensahe. Magagamit namin tamang pagpalang dito sa namin sa sinangkalitan habang mahintay kami sa pinipagay. Ang may guligi kami, ang maghintay ko sa pagtanggap inyong mga tulong. Pagpakamayuwang maging inspirasyon sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dayawan ang Ginoo sa itong matahong nga mahanon naging offer sa Rosas family para sa atong Ginoo. Maayong aga sa inyo tanan mga bakuran. Dayawan ang Ginoo sa sining Panginoon na ginhatag niya naman gawat sa aton para magtipon-tipon tanan. Kung nalipay nga makita ang mga tanan, nagpasalamat man ko nga kita ang gawat ang mga karinti. It's been a while, because 2019 sa last kami nagtipon sa mga kadamo. Nalipay man ba kita ako naman gawat si Lolo Budos, Lolo Prensing. It's been 6 years na siguro ako since last month sila nakita. Dadayawan mga Ginoo sa sining komportable nga kagminami nga balay simbahan naging hatag niya para sa aton tanan diri sa Iglesia sa Adventista Espanya. Sino bala sa inyo ang nanamian maghuyat o nanamian ng ginapahuyat? Si ano lang siguro, si Ina lang ang nanamihan niya maghuyat. Or wala siya kahit hindi pa nang bala ko mga maghuyat. Kita mga kauturan nagahuyat kung gabantay si masakyan para sa bano. Ay, ito ano nang ginasakyan ta sa buong mga kauturan. Sa muna matandaan ko, gabantay kita sing jeep na mag-abi kung gusto ka mag-ato sa banwa. Agad pa mga kauturan, ginaglan mo na magmamluway kung hindi ka kasakay, basic hindi ka nakakata sa banwa. Kita nagahuyat kung gusto ka magpakatiket. Dire, mag-ato kita sa Manila, gapila kita para magpakatiket o kung maghuli man dire. Ano pa ang mga sitwasyon mga kauturan na nagahulat kita para nagahulat kita nagahulat? Madami ang sitwasyon mga kauturan. Amunay ang rason kung niya nagtuwag nga fast food. Kaya hindi kita gusto magulat mga kauturan. Apang ang kamaturan bisan sa mga fast food, kinanglan naman niya akong magulat para kita maserbihan o buwang atong ginapaka. May ginatawag na sakit nga early sickness. Early sickness. Kaya gusto ka mga kauturan nga matapos dayon ang gusto ka o gawin. May inambalanan na kasiling, the sooner the better. Kaya sa realidad mga kauturan, kinasabi ko na wala sa gusto maghula. Apang hindi parehas sa aton, apang ang Ginoo, hindi parehas sa aton mga kauturan. Akong kamo ang dahon sa pag-open sa inyong mga Biblia sa sinulatan ni John. 1, Kapitulo 11. Gusto ko tayo magbasa ng mga kauturan sa ibigay nun. Kaya nakita ko dali ang aton na Bible, mga Tagalog mga kauturan. So John 11. So, talang man siguro sa aton nakabalo sa istorya ni Lazarus. But for the sake sa iba niya, medyo nalipat na sa istorya ni Lazarus, aton pag-summarize ang ining kapitulo mga kauturan. So, si Ginoong Hesus, maabyan niya ni si Lazarus, ang iyang mga kauturan. Sino galing iyang mga kauturan mga kauturan? Si Mary at si Martha. Kaya nag-abot ang panahon nga ginpabalo si Ginoong Hesus nga si Lazarus nagamasakit.
Kag sa mga bata ni Ginoong Hesus na si Lazarus nagkamasakit, anong iya ginawa? Pinsigi na bala nagkanto siya dahil sa lugar ni Lazarus? Wala mauturan. Nagulat siya sa 4 kaadlaw. 4 kaadlaw nga napatay na si Lazarus bago siya nagkanto. Apang nabalaan sa answer story nga nabanhaw si Lazarus. Ang istorya ni Lazarus, mga ukuran, ang kamatayan ni Lazarus naghahatag sa aton sang leksyon. Kagamuni ang aton natunan, mga ukuran. The valuable lessons in life about God's waiting room. Una nga leksyon nga ako natunan sa sininga story, mga ukuran, in God's waiting room, God shows up in time. Ano ba lang yung waiting room ka, mga Quran? So I don't know kung wala ka di ka tanda ka nagpa-check up sa Sibuyan. Pero sa ibang mga lugar, ibang mga clinic, samtang nagawala ka sa doktor, bago mo sila makita, mayroon sila room, yung ginatawag waiting room. Kaya hindi man pwede nga may napulog di ka pasyente ang doktor, sabay-sabay na makita niya. So, tag-isa-isa lang yung mga autoran. So, samtang nakawala, let's say, ang ibang mga pasyente, may ara na lugar, nagkatawang waiting room. Sa ibang mga waiting room, may ara mga newspaper para magbasa, o mga iba may mga television. Ang iba, ang mga waiting room, may ara pa mga libre nga kape. So in God's waiting room, mga kauturan, kasi God shows up in time. He is never late. Also this aton, or kinasiling mga kauturan, we have Filipino time. Isa dito sa ibang pusat mga kauturan, hindi malikawan niya kung ang mga Pinoy kinitanay, maghambaga ng alas 4 makitanay, chances are alas 5 na magkinitanay or alas 6. So kung may inimbitar kami ng mga locals o mga puti, dapat kung hambal kami nga alas 4 ang meeting, ang sa mga puti hambal naman na alas 6 ang meeting. Kaya on time din na sila. So kung hambalan mo sa alas 4, mahuya ka kaya makahulat na sila sila. Isa o 2 oras. Apang si Ginoong Hesus, mga kauturan, ginasaling, He is never ever late. Kung atong ma-realisar ang greatness ng atong Ginoong, mga kauturan, we could see clearly how futile our efforts to accomplish things for ourselves. Kita na wala tulos sa atong effort, mga kauturan, kumpara sa greatness ng Ginoo. God is omniscient or all-knowing. God is omnipotent or all-powerful. Gamanan ng Ginoo, mga kauturan. God is omnipresent or always present. Aral Ginoo sa tanan na lugar, mga kauturan. Siya ang nagtugas ang tanan ng aral sa kalimutan. Sa Colossians chapter 1 verse 16 nagasiling, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Ang pagkatto ni Ginoong Hesus kay Lazarus, mga kauturan, hindi late sa
as what we taught, mga kauturan. Sa atong key text na ginbasa ni Lolo Suito, sa Juan 11, versikulo 4, pagkabasa ng liwat, ngunit nang ito ay marinig ni Jesus at sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa kaluluhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Sa versikulo 45, mga kauturan, at padayon sa pagbasa, kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ay sumampalataya sa Kanya. Diri mga kauturan, makita ta kagmintindihan nga ginumod di Ginoong Hesus ang iya pa tapos kaya sa mga kauturan. Kagtungod sa sininga delay, which is God's perfect timing. Mas madamo na tao ang nagpati sa iya. Posible nga bisan si Martha mga kauturan na surprise na si Ginoong Hesus na late sa pagkato. Pero mga kauturan, ang pagkato ni Ginoong Hesus is the perfect timing, the right time of Quran. Kamu ba na sa inyo pagpangabuhi, naka-experiensya sa gatawag na surprise of God's timing? Twenty 23 years ago, mga kauturan, nag-ato ako sa Sipa. Sa Sipa. Mayroon ako isang classmate na daw na namin ang ginawang tulog-tulog sa mga kauturan. Initumod, daw na tahuman ginawa sa iyo. Apang sa limalas ng sitwasyon mga kauturan, wala niyo hindi ginasapak. O ginasupladahan ako permi. Apang akong na-discoveryan, ang rason ko niya ginasupladahan niya ako kaya mayroon na siya lupyo. And to fast forward sa pagpadali sa istorya, nag-graduate na kami 2006 mga kauturan, wala ako nakapabutsyag sa akong balatsyakon para siya mga kauturan. And to make the long story short, 2012 mga kauturan, so let's say napulog ako since una ko siya nakita. Sa tunga tayo mga kauturan at ito na manugaling ako sa Palawan, manugad doon ako sa Papua New Guinea, dito kay Uncle Ricky, dito ako kauturan. Gintlex ako sa akong manigo ko ba niya. Si Manigo ko wala pa siya una, wala na siya nigo, wala na siya tunubyo. Daw nabuhayan ko mga kauturan, excited man ako. Apang nasubuhan man. Tungod at that time mga kauturan, siguro few days before that, ginsabat ako sa pangailaan ko sa Palawan mga kauturan. So hanggang ko sa akong amigo, daw hindi man sakto bulagan ko ang akong nobya. Tungod lang ay nabalan ko mawala ng amigo ang akong long time crush. So sa madali nga istorya, after 3 months mga kauturan, ginbulagan ko sa akong nobya sa Palawan. Siya ang nagbulag sa akong mga kauturan, just to be clear. Hindi ako nagbulag sa iyo. Kag after, siguro nagaling ako sa Palawan mga kauturan, Mayo, pagka-August, ginbulagan ako ng akong nobya. Kag tungod, siling nila at that time, sabot ko na, nagyapon ko sa mga kanuman, may 3 months to mag-ginagawa. 3 months to kung mga kauturan niya, kung magbulagan ka mo sa imong nobyo o nobya,
Hulat ka anay 3 months para hindi, bago magsulod sa isa naman karelasyon o mag-start sing pangayala sa iba, para kung hindi matawag na panakaibutas lang ang itong imo pangayala. So, sa madaling istorya, nagulat ako mga 3 months mga autoran bago nag-message dito sa akong classmate ng autoran na crush kasama. Lo and behold, wala siya gihapon dito mga autoran. And to make the long story short, sa mga panahon may harap kami dalawa na bata mga autoran. So, na-surprise ako mga autoran at that time. Pero siguro mas na-surprise ako ako nasawa mga autoran sa tumatan. Siguro wala na naging expect na ila ako sa mga autoran. The more that we learn to wait for God's perfect timing, the more we appreciate His leading mga autoran. If we wait for Him, we can see clearly the amazing providence that He has given, and that in return, we gain more trust and faith that He will do what is best for us, and always for His glory mga autoran. So ano ang unang leksyon niya at matutunan ng autoran? In God's waiting room, God shows up in time. Ikadua na lesson mga autoran, in God's waiting room, God cannot be heard. Hindi natin madali-dali ang Ginoo mga autoran. Kamu pala nag-agree nga most of the time, when we ask God for something, we want the answer right away. Because ginapanundong nga mo na ang magpapamaayos sa atin. Kita nag-plead, nag-beg, nagpapamuyo nga, no, ihatag na sa akin. Kung hindi masabat sa Ginoo nga itong pinapangamuyo, kita nagkakadistoryo. Most of the time, we take matters into our own hands. Kaya nakita ka ang sabat ng Ginoo daw, hindi man ang sa atong pinapangayo. Sa Isaiah 46:10, nagasiling, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sa atong pagkatawan ng mga autoran, atong ginapanundong isa ang Ginoo, nagapanundong para sa aton. Ini pala hindi insulto para sa atong mga autoran, na ginabutan ang Ginoo sa atong level sa atong pagpanundong. We should expect mga autoran nga ang Ginoo makaobra sa mga imposible nga mga butang. God is capable of all things in His own perfect time mga autoran. Sa Isaiah 55:8-9, nag-remind sa ating mga autoran, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ini sa verse sa Bible mga autoran na aton makasalamatan na ang Ginoo ang Ginoo wala nag-think katulad sa aton mga autoran. Hindi nag-assure sa aton
nga kita makasalig sa himpit sa iya. Nga sa iya waiting room, He will grant what is best sa ating mga kapatid. Balik sa ating istorya sa John 11 mga kapatid. Sa verse 20 and 21, nagasiling, nang marinig ni Martha ni si Jesus ay dumarating, siya ay pumunta at sinalubong siya, samantalang si Maria ay iniwan sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sa verse 32 mga kapatid, pagdating ni Maria sa tinawanan ni Jesus, na makita niya si Maria, lumuwan ito sa kanyang paanan at sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sa Galatians 4 verse 4 mga kapatid nagasiling, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Ini ang teksto mga kauturan nagasiling sa aton nga ang timeline sa Ginoo mga kauturan hindi pwede natin ma-fast forward. Hindi katulad kung galanaw ka mga video mga kauturan, pamati kita mga kanta, kung hindi na kita gusto pamatian o makita ang atong ginalantaw, atong ginag-fast forward. Pero hindi ang mga natin ng mga kauturan. God has His own timeline. So, unang leksyon kayo mga kauturan, ano? God cannot be heard. Ikadua, una, God shows up in time. Ikadua, God cannot be heard. Ikatlo, leksyon mga kauturan, in God's waiting room, we learn to trust God instead of the circumstance. Isa mga kauturan, kabudlay sa aton makita ang purpose kung ang mga sitwasyon nagkakaroon. Sa gipadalan sa mensahero ni Martha at Mary sa Ginoong Hesus nga si Lazarus gumasakit. Probably expect bidayon sila ganun mga kapatid. Maamag at dahil sa Ginoong Hesus. Nga pag-anudan si Lazarus. Apang sa mula nagkatudayan sila si Ginoong Hesus mga kapatid. Siguro na-realize ni Martha at Mary. Nga muna ni ang kamaturan, muna ni ang realidad na hindi na naman makita pa ang among tuto. Kag sa sorpresa, sa tanan niya sorpresa mga kauturan, nag-abot matod si Ginoong Hesus. Apang patay na si Lazarus for 4 days. Siguro, kung kita sa sitwasyon ni Martha at ni Mary mga kauturan, ma-disappoint din kita kay Ginoong Hesus. Sa atong tinawanan nga sitwasyon mga kauturan, isa may mga sitwasyon na hindi na makita. Biyan. Isa makita ka lang kung ano lang ang pasyente. Isa makapamagot kita. Napatay ko siya, mabutbut na nato sa iya. Ani, napatay na lang ito. Ang amon congressman nga sige man pangawat. Hindi ni siguro yung mga kapatid. Example lang yun. In bringing back Lazarus back to life mga kapatid, din prove sa Ginoo na indeed He is the life giver. He gives more evidence of His divinity through this experience.
the more naghatag siya sa proof mga kauturan para mas madamot mga tao ang magpapit sa iya. May anak na pala ng mga kauturan kasi din, when God closes a door, He opens a window. Masami, hindi na gusto mabatian na sabat nga no, mga kauturan. We always thought that no means lost opportunities. No means lost chance. No means lost time. No means loss of money. Apa mga kauturan? No is not a bad answer to our prayer. Ako suliton, no is not a bad answer to our prayer mga kauturan. No means and new and O, opportunity. New opportunity mga kauturan. Another chance to do it better this time. And sometimes, no means wait for something bigger. We look at the circumstances, but God is farther than we are. He wants us to trust Him because He is God and He knows what is best sa ating mga kapatid. Pang-apat na leksyon mga kapaturan, in God's waiting room, He sees and feels our needs. Sa versikulo 25, mga kapaturan, sa siling chapter, kasi din, umiyak si Jesus. Dili natin makita mga kauturan na si Jesus nagabatsa ka mga kauturan. Katulad sa atin. Kapag si Jesus wala na ibig tungod sa kamatayan ni Lazarus, kundi si Jesus ibig tungod siya nasubuan kaya nakita niya na mga tauhan wala nagapati sa iya. Nga wala nagapati sa iya na siya nagkato para magpakamatay para sa iyo. Dari makita mga kauturan atong makita nakita ni Ginoong Hesus ang tanan ng motibo sa mga tauhan. He sees beyond what human eyes can see. Our despairs, our needs, our wants, our sorrows, and our joys. He hears and sees everything mga kauturan. Siya nag-empathize with us. Empathize means nagabatsyag man kung ano atong nabatsyagan. Last lesson mga kauturan. In God's waiting room, God is telling us to believe and claim His promise. Ang dako pa mga kauturan, how we would know God's will for us. Ano na tumabalan? Sa storya mga kauturan, atong matunan na si Ginoong Hesus gusto makita pati sa iya, mag-aras ng faith sa iya mga kauturan. But hindi lang na magtuo ka sa iya, kundi mag-work na kita mga kauturan. In verse 39 to 41, nagasiling, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Martha na kapatid ng namatay, ang nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siya patay. Sinabi sa kanya ni Jesus,
hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pinalis niya ang bato. Tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako yung pinakinggan. Sa storya mga kauturan, Jesus can roll away the stone. Kung iyan ay mabanmo si Lazarus mga kauturan, ay ang simple lang pag-roll sa stone. Hindi niya maubra. Apang gusto ni Ginoong Jesus mga kauturan na kita mag-acto in collaboration sa katawan. In rolling the stone, He is teaching us to fully surrender our will to His will. He wants to take the doubts in our heart and believe that He will do His will. Sa libro ni Mark 11:24 na mga autor nagasiling, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Jesus wants us to claim His promise. He does not want us to idly wait for the answer. He wants us to do our part. Kagano katong part mga kautulan? He wants us to prepare, to carefully plan. He wants us to fervently pray our desires. Most of all, He wants our unwavering trust and total surrender to His will, that whatever He grants us is the best for us and will glorify Him. Kung ano man ang naaman para sa atin sa Panginoon, hindi para sa atin, Lord, sa atin mga kautulan, hindi para sa pagpapatulan, kundi sa kalimayaan ni Panginoon Jesus. In Proverbs 16, verse 9, mga kautulan, nagasiling, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Si Ellen White, nagsulat sa Desire Pages, chapter 58, nagasiling, to all who are reaching out to feel the guiding hand of God, the moment of greatest discouragement is the time when divine help is nearest. They will look back with thankfulness upon the darkest part of their way. The Lord knoweth how to deliver the godly. Sa 2 Peter 2, nagasiling pa, from every temptation and every trial, He will bring them forth with firmer faith and richer experience. Sa pagtapos ng kautulan, akong i-share sa inyo ng illustration. While some keep going and try to make the most of a situation as they go, others will wait until just the right time, and then they move because they know it's better to plan and then move than it is to plan while you move. It's better to know na magplano bago kita magbulag. Sang-sa magbulag, sang-sa magplano, samtang kita nagabulag. Consider this, mga kautulan. Ang oak tree. I don't know kung anong oak tree sa atin, mga kautulan. Ang oak tree, it takes 40 years to mature. Ang pagkaon ni pinaprepara sa kitchen, mga kautulan, sa atong kusina, is better sa mga pagkaon na pinaprepara lang sa conventional oven or sa mga microwave, mga kautulan. Yung mga pagkaon ng mga kautulan, pinagutang lang nila sa microwave. After 5 minutes, pwede mo na makaon, mga kautulan. Nakatisting ako
magluto mga kauturan sa oatmeal. In 2 minutes mga kauturan, luto na. Apang sabor mga kauturan, malaya o sa sabor sa ginaluto sa kaldero mga kauturan. It takes 5 to 20 years for a saltwater pearl to form. The longer the years, the bigger the pearl is. Ang salakyan nga Ferrari mga kauturan, ginaobra ni handmade mga kauturan. Hindi namin robot ang nag-obra sa iyo. Hindi parehas ang mga Ford, sa mga Toyota, Nissan, o ano pa ang mga salakyan sa mga kauturan. Aring mga nakikita natin mga salakyan sa mga kauturan, maubra ini sa isa lang adlaw. Samantalang ang Ferrari ko ng mga kauturan, it takes 3 weeks to build by hands. Ang common yung mga salakyan mga kauturan, mabakal sa akong $20,000 to $40,000. Kung i-convert yung mga kauturan, 20,000 would be siguro mga 2 million mga kauturan. Apang ang Ferrari na salakyan nagabalor sa 192,000 mga kauturan. It's like 5 times worth sa mga salakyan na ating makita din mga kauturan. Sa pagtapos sa Jeremiah 29:11 na isiling, we can find a beautiful promise. Isiling, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Atong pagkasulita mga kauturan, ano ganit ang na-leksyon natin natunan? In God's waiting room, God shows up in time. In God's waiting room, God cannot be heard. In God's waiting room, we learn to trust God instead of the circumstance. In God's waiting room, He sees and feels our needs. And in God's waiting room, He is telling us to believe and claim His promise. Mga kauturan, kung ano man ang atong pinapangayon sa Ginoo, kung ano man ang atong ginahula, ano man ang atong gusto na matatuo sa atong mga kabuhi. In God's waiting room mga kauturan, hindi kita makalim, hindi kita magbiyak. Mag-hold on kita mga kauturan sa promisa sa Ginoo. Kaya in God's waiting room mga kauturan, iya ni pagkasakto sa sakto na panahon. Ini ang atong pangamuyo para sa ating mga kauturan.
meet you with and not leave that waiting room. Kaya imo pag-asakton mga request ini ang mga pagpangabay. Ginoo pulit kami na magpabiling sa pag-alagad sa inyo. So that ang time na mag-abot, ikaw magabalik. Kamitan ang dali, magkilit ang naiwa. Dito sa heavenly home na imo i-prepare para sa kanan na imo ina. Lord God, dismiss us with your blessing. Padayon na kami na mag-blessing sa sining komunidad. Ni amon mo